Po sir, any advice sa mga planning na mag-pursue ng music education? Tapos major po sa violin. Gusto ko po sana magturo sa future. Pero may miss out po ba ako kung hindi music performance ako po? Okay, ganda ng question niya, no? Si Nika. Okay, Nika. Actually, sa totoo lang, if you pursue music education, mas marami kang matututunan rather than you missing out. Okay? Parang counterintuitive, no? Kasi sa music, usually sa mga conservatory, you do performance, which is yung BM performance, yan, violin, ganyan. And you do music education with an emphasis on the instrument. So basically, ang pinagkaiba lang nito is pag music education, meron kang education units na iti-take. Which is, of course, kailangan mo yun kung gusto mo maging classroom teacher, kung gusto mo magturo. I think sa college din, parang mas may upside kapag meron kang education units, no? Sa UST ng time ko, nung nag-aaral ako, yung Bachelor of Music Performance, which is yun yung tinake ko, meron din kaming education units, pero konti lang. I think 3 or 6. Pero parang ang required yata, or pag music education major ka, parang around 12. Hindi ko sure kasi iba-iba na rin yung curriculum ngayon. Okay, ito ang masasabi ko. You won't miss out on anything kung mag-music education ka. There's more to gain rather than to lose. Okay? Yung misconception kasi na, ay, music ed lang siya, mahina yan, tumugtog, no? Parang ganun lagi yung naririnig natin. But in reality, hindi naman ganun yun. Meron ding mga performance major na hindi kagalingan tumugtog, diba? Pero yun yung gusto nilang gawin. Ayaw na magturo gusto nila performance. So wala naman, there's no one stopping you, no? So kung ako nga, pababalikin ako in time, baka nag-music ed din ako, no? Kasi syempre, I really am into teaching. Bago pa ako pumasok ng conservatory, tuturo na ako. Pero, yeah, wala kang miss out if you pursue a music education degree rather than a performance degree. Kasi, required pa din naman mag-perform. Required ka pa rin mag-recital. Diba? Meron ka nga lang education part. So, siguro mas maraming load lang. In a sense, maraming paperworks. Mas marami kang aayusin, no? Pero magagamit mo yun in the future pag nagturo ka kasi kung yun talaga yung passion mo, di ba? So performance kasi, more on performance talaga. So usually, mas mababa ng konti yung level na kailangan mong i-hit para sa music ed mo, yung emphasis na instrument mo. Yun lang naman, no? So sa performance, 2 beses ka mag-recital. Sa music ed, 1 lang. Yun lang yung pinagkaiba nila. But it doesn't mean na, yun lang pala, mas madali, kaya. So, may mga kakilala ko, sabi nga nila sa akin, yung iba ganun yung diskarte. Music ed ka, para marami ka pang option, mas maraming option, syempre. Kasi pwede ka mag-teach, pwede ka pa rin naman mag-perform, di ba? And then, quicker. Kasi kung magaling ka na sa instrument mo, mas mabilis ka makakagraduate. Kasi, technically, mas mababa yung requirements. But you don't need to, you can go above and beyond yung required kung gusto mo talaga. Kung may dream piece ka matugtog, edi yun yung tugtogin mo. If you wanna play, kasi I think, ang requirement lang is a Mozart concerto or classical concerto. Pero, pwede ka naman mag-romantic kung kaya na ng level mo, di ba? So, it shouldn't be, para sa akin, kung yan yung gusto mo, walang masama sa music education na kunin mo na major. At least you get the best of both worlds, no? Tapos, if you wanna pursue a performance degree, kukuha ka na lang nung mga subject na meron yung performance. And then, ito pa isa, no? Ito sa experience ko, hindi ko alam kung ganun pa rin Kasi medyo matagal na tayong graduate sa college Pero, you could also do yung ganitong diskarte na parang, okay, you'll take up all your subjects as a music education major na may violin emphasis. And then, use the remaining, may mga electives kasi. So, pag sinabi nating electives, yun yung mga subject na you don't need, na wala sa program mo, but you need to take. Parang, pwede mong gawin na elective yung mga subject na pang performance. So, pwede mong kunin yung kailangan nila. Which is, I think, string literature, string pedagogy,
I don't know kung ganun pa rin yung tawag nila. And chamber music yata. Basta yung mga subjects na pang performance. Pwede mo namang kunin din. Makikredit pa rin siya as elective sa'yo. Now, kung tapos ka na ng recital, nakagraduate ka na ng music ed, yung iba ang ginagawa, tinutuloy nila ng bachelor's or performance, no? So, pag ganun yung ginawa mo, hindi ka na ulit magre-recital kasi okay na yung recital mo, magaling ka na doon sa recital mo. Dahil isang beses ka na lang ulit. And then, kung na-take mo na rin yung isang iba pang subjects mo, might take you a year na lang to finish 2 degrees. So, kung natapos mo na yung music ed mo, para 1 year na lang, natapos mo na rin yung performance degree mo. So, pwedeng ganun. Pwede rin naman ituloy mo na ng masters, diba? Maraming pathways, maraming options, no? Pero, if you are planning into getting into the music, into a music school or a conservatory, sana nagle-lessons ka na ngayon, no? Kung ilang taon yan, or if 1 year, 2 years, makapag-prepare ka ng tama, makapag-prepare ka ng ayos, para rin, pag nakapasok ka sa conservatory, hindi na malaki yung magiging adjustment mo when it comes to, yung magiging routine mo as a musician. Kasi syempre, kahit na anong i-take mo, music ed o performance, magpa-practice ka at magpa-practice ka pa rin. So, kung sanay ka na nang magpa-practice ka araw-araw, bago ka pa pumasok sa music school, hindi ka na masyado mahihirapan mag-adjust. Yan. So, if you wanna prepare, available pa, may slots pa ako, message nyo lang ako here on TikTok or on my Facebook pages para malaman niyo yung skeds and slots na free.